It's a home I've never known, a place I know will last. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know you've... Ang sinasabi ng Genesis chapter 2, verse 18, verses 21 to 24. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang kadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat na iyon. Ang kadyang na iyon, ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang tatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Last verse, 24. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Sumandali po tayo, yumuko. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, mahabagin at mapagmahal naming Amang nasa langit. Ikaw ang mayakda ng pamilya, tagapagtalaga ng pag-aasawa. Nagpapasalamat po kami sa oras nito sa pribilehiyo na amin pong masaksihan ang pag-iisang dibdib ni na Ian at Jezebel sapagkat ikaw ay mabuti para sa kanila. At sa oras nito, dakilang Diyos, aming hiling at dalangin sa pangalan mo Jesus, ang presensya mo, Panginoon, ang iyong pong pagpapala, ang iyong pong bendisyon sa kalangitan ay sumakanila at maging sa amin, Panginoon, sa oras na ito at sa lugar nito. Inaangkin po namin ang katagumpayan sa seremonyang ito sapagkat kasama po namin kayo. Yung aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Your tears, your touch, your lips, your love, your laugh, your songs, your stories. Your heart, your arms, your lips, your laugh, your love, your songs, your stories. Our tears, our prayers, our laugh, our love, our smiles, our songs, our stories. They're ours. For a lifetime, I'll love you. Two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime. It's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed. Oh darling, say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime.
wonders what a future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Oh, and if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in a white, yeah, yeah. Na 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 na, so beautiful in white. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ah, yeah, so beautiful in white tonight. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I'm broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my
and I'd choose you. In 100 lifetimes I'd choose you. In 100 worlds I'd find you, and I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do, and I will. When the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you take, I choose you. This is more than just a wedding. This is etched into eternity. With our union, we will move mountains. We will live on our knees, 'cause he'd choose us. In 100 lifetimes he'd choose. Mga minamahal na kapatid at mga kaibigan, tayo ay nagkatipid ngayon sa harap ng Diyos at sa kapulungang ito upang saksihan at ipagdiwang ang pag-iisang dibdib ni Chris, Ian, Mark at ni Jezebel sa isang banal at kristyanong kasalan. Ang tipan ng pag-aasawa ay tinakda at itinatag ng Diyos na siyang lumikha sa atin na lalaki at babae. Ang sinumang nagdanais na pumasok sa tipang ito ay dapat mag-isip ng mabuti, ng maipagalang, kahinahunan at takot sa Diyos, sapagkat ang pag-aasawa ay banal na tipan. Ito ay dapat igalang. Ikaw, Chris, tinatanggap mo ba ang babaeng ito upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at sa kalusugan, at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nangabubuhay? Yes, but yes, Pastor. Ikaw naman, Jezebel, tinatanggap mo ba ang lalaking ito upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong igagalang, ibigin, aaliwin, at iingatan sa sakit at kalusugan, at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nangabubuhay? Opo, Pastor. Kung gayon, hilingin natin ang basbas ng Diyos. Panginoon, sa oras na ito kami po ay lumalapit sa trono na iyong biyaya. Yamang ikaw ang pinagmulan ng pag-ibig. Ikaw ang Diyos ng pag-ibig at ikaw ang nagpapala sa lahat. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang seremonyang ito at kami umaasa ng basbas na iyong kapangyarihan at bendisyon mula sa trono mo ang aming pong maranasan, lalo tigit ni Chris at ni Jezebel sa hapong ito. Umaasa kami, Panginoon, sa iyong dakilang patnubay at sa iyong pagpapala. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maaari po tayong makaupo. Sa
Sa hapon pong ito, bago po natin lubusang matunghayan ang kanila pong sumpaan, hanggang sa sila po ay lumagda na sila po ay magmamahalan habang sila ay nabubuhay, atin pong pakikinggan ang mensahe ng Panginoon mula sa kanyang mga salita na atin pong napakinggan kanina sa binasa sa banal na kasulatan ng Diyos ang may akda ng pag-aasawa. Ang pagmamahalan o ang pagmamahal ay nagmula sa atin pong Panginoon. Siya po ang nagkaloob nito sa bawat isa sa atin. Kung kaya't sa hapon pong ito, nais ko pong talakayin ang topic na The Ideal Family That God Loves. Marami po tayong sinasabing ideal family. But ang question po ay, ito ba ang iniibig ng Diyos na klase ng pamilya? Ito rin ba ang hinahangad ng Diyos na klase ng pamilya? Ang ating pong standard o ang ating pong hinahanap na klase ng pamilya o klase ng asawa na ating pong inaasam-asam, ito ba talaga ang nais ng Panginoon at kinalugdan ng Diyos? Ayon sa kanyang mga salita ay atin pong matutunghayan sa Ephesians chapter 5, verse 25 to 29 at maging sa Colossus chapter 3, verse 2. The ideal family that God loves, where husbands treat their wives, number 1, with love and without bitterness, as Christ loved the church. Not only na ang pagmamahal ay naroon na without bitterness, kundi ang klase ng pagmamahal na hinahanap ng Diyos na gusto ng Panginoon na buuin nating pamilya ay ang pag-ibig kung paanong inibig ni Kristo ang kanyang iglesia, ang kanyang bayan o ang kanyang mga anak. Paano ba minahal ng Panginoon? Now, sabi po sa Colossus chapter 3 verse 19, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmalupitan. Sabi naman sa Ephesians chapter 5, basahin ko lang po ang isang verse, mula sa verse 25 kung inyo pong babasahin sa inyo pong banal na kasulatan. Sabi po dito, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Alam po natin si Jesus Christ ay napako sa cross para sa lahat ng tao. Gayong klase ng pag-ibig ang inialay ng Panginoon at binigay na ehemplo para sa lahat. Now, sabi ng Bible, hindi lamang basta mahalin ng asawang lalaki ang kanyang minamahal na asawa, kundi kagaya ng pag-ibig ni Kristo para sa kanyang iglesia o para sa kanyang mga anak. Marriage is a matter of heart. Hindi lamang po ito emotion, kundi ito po ang hinahanap ng Diyos ay tunay na pag-ibig. Kung saan ang pag-ibig sa asawang lalaki sa kanyang asawang babae ay willing mag-sacrifice. Sacrificial, patient, suffering, tender, and constant. Pag sinabi pong sacrificial, sa buhay pag-aasawa, ako po ay 2 months pa lang nakasal. Medyo nasa lakbayin pa ng matinding adjustment. Pero kapag ang pinagmulan po ng pag-ibig ay mula sa Panginoon, mabilis pong maka-adjust. Now, sabi po ng Bible, unang pinakita ni Jesus Christ na pagmamahal niya sa kanyang away, o sige, break tayo. Sabi nga, kapag lagi ang challenge ay break, pagdating ng mag-asawa, ang challenge niya ay sige, hiwalay tayo. Now, isa po sa pampalasa ng pag-asawa na hinihintay o nais ng Panginoon ibigay ng lalaki sa asawang babae ay yung kayang magtiis kahit pa sa sitwasyong gusto mo nang sumuko. Suffering, sapagkat sa buhay pag-asawa, hindi lang laging masaya. Hindi lang laging enjoyment, pasyal dito, pasyal doon, kundi may mga bagay na kailangan mong mag-suffer para lamang manatiling matibay ang inyong relasyon. Pangatlo, tender. Ang lalaki ay minsan, may mga lalaki po na kapag may sitwasyong gipit at may sitwasyon pong halos mahuhuli mo na siya, minsan po ay nananakit. Pero tandaan po natin, lalo tigit ni Chris, kinuha mo si Jenjen sa kanyang mga magulang, nag-start kang sabihin ng I love you sa kanya
na ganyan siya. Mula siguro sa isang sitwasyong napaka-inosente. Sapagkat mula nung ako po ay nagpastor dito, si Jenjen ay maliit pa, lumaki yan na inosente sa buhay. Pero napaka-responsable. Now, ang isang bagay na nais kong ipaalala kay Chris na iyong tandaan at maging sa lahat dito, maging gentle sa lahat ng sitwasyon. Ang gentleness at maging tender ay may apply mo sa sitwasyong hindi maganda. Madali kasing mag-care, madali kasing sabihin I love you sa isang tao kung okay ang lahat ng sitwasyon. Last is constant. Ang pag-ibig o ang pagmamahalan, kailangan consistent. Kailangan nagpapatuloy ito. Sino man ang iyong kaharap, ano man ang iyong kalagayan, manatili nawa ang pag-ibig sa isa't isa. Pangalawa, na klase ng treatment na dapat ibigay ng isang asawang lalaki sa kanyang asawang babae ay with understanding, honor, tenderness, and as fellow ears. Mamaya madadaanan natin na lahat ng meron ka ay maging pag-aari na rin ni Jenjen. Laging bigyan mo ng honor si Jenjen. Laging ikaw ang kanyang maging tagapagtanggol. At kung meron mang number 1 na tao na uunawa sa kanya, yun ay ikaw. Sapagkat kung meron siyang maging kakampi sa sitwasyong hindi natin inaasahan, kapag dumating ang pagkakataong hindi mo maintindihan, ikaw pa rin ang dapat uunawa sa kanya. Ganong klaseng pag-ibig ang hinahanap ng Diyos sa asawang lalaki. Pangalawa, where wives respond to their husband. Anong klaseng response na dapat ibibigay? With love and obedience. Yan ay sinabi sa Titus chapter 2 verse 4 to 5 na sinasabi ng banal na kasulatan, sa mga magulang na babae o di kayo sa mga nanay, ituro sa inyong mga anak mula pa maliit ng inyong mga anak ay maging responsable na kaya ring tumayo bilang isang magandang klaseng ina. Pag sinabi po magandang klaseng ina, kayang turuan ng kanyang mga anak at responsable sa lahat ng pangangailangan, maideya sa lahat ng pagkakataon at laging merong kapamaraanan kahit ano pa ang kalagayan. Now, Jen, paalala ng salita ng Panginoon, lalo mong mahalin si Chris, sapagkat ngayon siya na ay iyong, mamaya, siya na ay iyong maging asawa. Kung meron kang susundin, yun ay siya. At ang sabi rin sa Colossians chapter 3 verse 18 at Ephesians chapter 5 verse 22, kailangan ng pagpapasakop. Ang pagpapasakop ay napakahalaga para sa parte ng babae o ng asawang babae. Meron pong mag-asawa na mas strong ang personality ng babae. At sometimes, ang lalaki po ay medyo nasa low profile. Pero hindi po ito nangangahulugan na ikaw na ang dapat masunod. Meron din po mga punto sa buhay mag-asawa na mas malaki ang kinikita ng asawang babae kaysa sa asawang lalaki. Pero hindi po ito at kahit ano pang dahilan ay hindi pwedeng maging dahilan para ang magpasakop ay ang lalaki. Sapagkat sinasabi ng salita ng Panginoon, ang mga babae ay dapat magpasakop sa asawang lalaki. Sometimes, hinahanap po or naging rason ng mga babae, ako ay magpapasakop kung nakita ko ang aking asawa ay kapasapasakop din naman. Hindi po yun ang rason. Sapagkat the moment na hindi tayo magpasakop, hindi ang asawa natin ang ating hindi pinapasakupan, kundi ang Diyos. At sa oras na tayo ay magpasakop, hindi lamang ang ating asawang lalaki ang ating pinapasakupan o hindi lamang tayo sa ating asawang lalaki nagpapasakop, kundi unang-una ay sa Diyos. A happy home does not just happen. It is a result of hard work, prayer, and real love. Sabi ng iba, naghiwalay na daw sila kasi hindi nag-work ang kanilang relasyon. Sa observation ko po at sa pag-aaral, kung talagang tinatrabaho ang relasyon,
itinatayo upang maging matatag, wala po sigurong magsasabi na hindi nag-work ang kanilang relationship. Sapagkat ang katunayan kung atin pong pag-aaralan sa banal na kasulatan, ang asawang lalaki at babae ang mag-work out para maging matibay ang relasyon ng mag-asawa. Sapagkat ang sabi ng salita ng Panginoon pagkatapos ng kasalan, huwag hahayaan na sinuman at anuman ang makapaghihiwalay sa mag-asawa. Kaya nga, sa anumang challenges at struggle sa buhay mag-asawa, hindi ang ano pamang bagay ang maging dahilan at walang anumang kadahilanan para sabihing maghiwalay sapagkat desisyon ng mag-asawa dapat na manatiling matibay ang kanilang relasyon. Una, dapat magtiwala sa Diyos ng lubusan, magpasakop sa Diyos at laging gawing sentro ang Panginoon. Ang pangakong bibitawan ng dalawa na nasa ating harapan mamaya, kailangan nilang i-take seriously. Sapagkat sa oras na kanilang i-break o sino man na ibini-break ang vow, tayo ay nagkasala against sa ating Panginoon at sa ating asawa. Tayo ay nagkakaroon ng sumpaan, hindi lamang bahagi ng seremonya, kundi tayo ay nagkakaroon ng sumpaan sa harapan ng Diyos. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa sa inyo. Sa hapong ito, nais ko pong tanungin, sino ang nagkaloob kay Jezebel para pakasal kay Chris? Okay, wala na ng boses. Okay, salamat po. Ngayon po ay maririnig natin ang kanila pong sumpaan. At una pong magsasalita ay si Chris. Ang kanila pong sumpaan ay mula sa kanilang puso. Hindi ko po ididikta, kundi mula mismo sa kanila. May tubig ko ako kung masama daw magtubig ko eh, lalo pinaksan. By the way, magandang hapon sa inyo lahat. Hi. Simulan ko na lang sa umpisa. Naalala ko ba dati, tuwing pumupunta ka sa station ko, sinasabihan mo ako na, "Hi babe." Sabay ngiti. Tapos, early in the morning, may dala ka pa sa akin na 2 pirasong Pudgy Bar at isang Milo. Tanda ko pa yan. Wala sa lahi natin yun ah. Pero di mo alam, crush din kita. Hindi ko lang sinabi sa'yo at tinaramdam sa'yo kasi may jowa eh. Jowa. Tapos syempre, hindi ako sumuko sa'yo. Sabi ko sa sarili ko, tira tama. Tapos, nung nalaman ko na single ka na, hindi yun naging madali dahil sa pandemya. Naka nationwide tayong home quarantine. Pero hindi pa rin yan balakid sa akin para ligawan ka. Meron namang video call at chat. Fast forward na. Noong September 1, 2022, alas 7 ng gabi, nagawa ko na rin yung matamis mong oo. Pagkatapos ng 2 taon hanggang sa oras na ito, ang ating relasyon ay naging masaya at naging matatag. Siya mayroong ginakalig. Also, may mga problema tayo na dumadaan sa ating buhay. Siyempre, wala namang perfect na relasyon. Pero sa oras na ito, hindi ako makapaniwala na ikakasal na tayo. Sobrang saya ko dahil naramdaman ko yung pagmamahal at pag-aalaga na hinahanap ko sa isang babae. Ano pa dati, tinatawag mo lang ako ng babe sa hotel. At nag-aasalan na tayo. Sino ba naman nag-akala na tayo ay magkakatuluyan?
Tingnan mo naman ngayon, nasa harapan mo na at magiging asawa mo. Regardless of when there are times that I'm very unlovable, you love me despite every imperfection and despite the tuyo ko. And topak. As I look back, I couldn't help but wonder, why don't leave our relationship was never easy because it's the time of the pandemic. But you didn't give up. You proved me how much you love and care for me pala. It has been a long journey, babe, and now we are finally getting married. I promise you that I will love you and take care of you. Thank you for the years of your love and care. Lord, thank you because you gave me someone to be with me for life. Lord, thank you for answering my prayer. Being I'm here for you no matter what happens. I love you, Ariel. And thank you for giving me your last name. I will love you forever. Pagkatapos natin pong mapakinggan ang kanila pong sumpaan, ngayon po ay hilingin natin ang ating best man na kunin ang singsing. Ang singsing na ito ay panlabas at pisikal na simbolo ng isang spiritual at panloob na nabuklod ng dalawang pusong nangangakong tapat na magmamahalan. Ito ay gawa sa ginto, sumisimbolo ng kadilisayan at dapat maghari sa inyong sasama. Ito ay bilog na nagpapahiwatig ng pag-ibig ninyo sa bawat isa at sa Diyos ay dapat walang katapusan. Tanggapin ninyo ang singsing. Ito ay tanda ng pagkilala at pag-ibig ni Kristo sa inyo at sa pamamagitan ninyo. Jezebel, ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay sa pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Chris Ian Mar, ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda at aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Magpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Hinihiling kong kayong dalawa ay lumuhod. Tinatawagan ko po ang may hawak ng belo. Tawakin mga main niyo. Ang belo ay sagisag ng pagiging isa ng dalawa at pagbuo ng isang pamilya. Inilarawan din ito ang bukal sa loob na pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki, sapagkat siya ay ulo ng kanilang buwing pamilya. Ang lalaki na ang tagapagtanggol at mag-iingat sa kanyang asawang babae. Papansin po natin o atin pong nakikita ng belo ay nasa ulo ng babae at nasa shoulder ni Chris. Nagpapahiwatig o nagpapaalala po ito na si Jenjen ay laging magpapasakop sa kanyang asawa at si Chris ang maging tagapagdala ng anumang problema at anumang bigatin sa kanila pong pamilya. Siya ang maging sandigan at tagapagtanggol ni Jezebel. Tinatawagan ko po ang may hawak ng kordon.
Ang kordon ay sagisag ng isang relasyong walang patid tulad ng isang matibay na kordon na hindi napapatid. Ito ang simbolo ng inyong pangakong magmamahalan magpakailanman bilang mag-asawa. Meron din po silang Biblia. Ang Biblia ay salita ng Diyos na ipinagkaloob sa bawat tao, matibay at matatag na pundasyon at sandigan ng pagsasama, at ito ang nagbibigay ng liwanag sa bawat pamilya. Habang kanilang hinahawakan, Puso po namin tinatanggap ang salita ng Diyos. tinatanggap ang salita ng Diyos. Bukal sa aming puso. Bukal sa aming puso. At ito ang maging gabay. At ito ang maging gabay at ilaw. At kalakasan at pag-asa. At kalakasan at pag-asa. Matibay na sandigan ng aming pagsasama. Matibay na sandigan ng aming pagsasama. Pagsisikapan namin ito. Buhin ng buhay. Ang Diyos ang pag-asa at nagsasaayos ng lahat. Pagpalain ng Panginoon ang bawat isa sa inyo. Sindihan. Ngayon po, habang sila ay magkaharap at magkahawak ng kamay, tinatawagan ko po ang mga magulang na tumayo at maging ang lahat ng principal sponsors. Inyo po akong sabayan sa pananalangin. Hingin po natin ang bendisyon na mula sa Panginoon sa mag-asawang ito. Pwede niyo pong itaas ang inyong mga kamay at i-release ang pagpapala mula sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po, Panginoon, ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Sa iyo po, Diyos, dumadaloy at nagmumula ang pag-ibig. Hinihiling namin, Panginoon, sa oras na ito, yamang Ikaw ang tunay na testigo ng pag-iisang dibdib ni Chris at ni Jezebel. Ang aming dalangin, Panginoon, patuloy at sa lahat ng oras sa iyo po silang buklurin ng pag-ibig na nagbubuhat sa iyo. At hinihiling namin sa lahat ng oras ay pagtibayin mo ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Turuan niyo po sila sa lahat ng sitwasyong hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Ikaw ang tumayong bilang ama ng kanila pong buhay at sa itatayo nilang pamilya, Panginoon, ikaw nawa ang maging kaagapay ng bawat isa sa kanila. At sa lahat ng oras na sila ay dumadalangin, katagpuin niyo po at tugunin ang kanilang panalangin. Samahan niyo po sila, Panginoon, sa lahat ng oras. Hinihiling namin sa oras na ito, Panginoon, buksan mo ang kalangitan para sa kanilang dalawa. At umaasa kami na iyong pagyayamanin ang kanila pong buhay mag-asawa. Lord, sa iyo po namin inihahandog ang buhay ni Chris, Ayan, Mark, at ni Jezebel bilang mag-asawa ng pagpapala at bendisyon ng kalangitan ng kanilang maranasan mula sa oras na ito at magpakailanman. Times when I just want to look at your face with the stars in the night. There are times when I just want to feel your embrace on a cold night. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. Tinatawagan ko po ang kukuha ng cord. Maraming salamat po sa sponsor na nag-signature. Thank you po.
din tinatawagan po natin ang tatagpuan ng Dale. Those years I've longed to hold you in my arms. I've been dreaming of you. Sa hapong ito ay atin pong matutunghayan ang pagsindi po nila ng Unity Candle. At ang pagsindi po ng Unity Candle ay nagpapahayag na mula ngayon, ayon sa banal na kasulatan, ang tingin ng Diyos sa inyo ay iisa na. Kaya sa anumang pagdidesisyonan, lagi ninyong pag-usapan na inyong iharap sa Diyos na ito ay inyong desisyon at pinagkasunduan. Sisindihan ko po ito. I've been dreaming of you every night. I've been watching all the stars that fall down, wishing you will be mine. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forevermore. Time and again, there are these changes that we cannot end. Ang pagsindi po nila ng kandila ay nagpapatunay na sila ay isa na mula ngayon at may posibilidad po na sa journey ng kanilang pag-aasawa o bilang mag-asawa ay posibleng mamatay ang kandila ni Chris. Nangangahulugan, kailangan niya ng liwanag at dahil sa ganun pong sitwasyon, siya po ay hihingi ng ilaw sa liwanag na meron si Jenjen. Kung dumating naman po ang pagkakataon ng liwanag na meron sa ilaw ni Jenjen ay mawala, siya po ay lalapit at hihingi ng tulong kay Chris. Nangangahulugan, kailangan niya ng liwanag at ito ay nagmumula sa Diyos. Therefore, si Chris ay lalapit sa Diyos upang sila ay bigyan ng liwanag. Kung dumating po ang pagkakataon na parihong ang liwanag ng kanilang ilaw ay mawala, parihong ang testimony ng kanilang buhay ay masira, sabay po silang lalapit sa pinagmula ng liwanag. Ito po ay ang Diyos na tanging source ng liwanag sa anumang takbuhin. Sa kanyang dakilang treasurer, ito po ay ang kanyang asawang babae. At kagaya ng atin pong kanina na pinaibay sa salita ng Panginoon, sila ay isa na. At ang bawat yaman, bawat bendisyon na ibibigay ng Diyos sa kanila, laging ipagkakatiwala ni Chris kay Jenjen na meron pong transparency. Hindi wala pong tinatago, laging bukas ang lahat para sa kanyang asawa. Ngayon po ay bibigay ko ito kay Chris at kanya namang iaabot kay Jenjen. Sa hapong ito ay akin pong tinatawagan ang principal sponsor. Iniling kong kunin ang marriage certificate. Si Mr. and Mrs. Mucha and Mr. and Mrs. Muahe. Sila po ang maging testigo sa paglagda ng mag-asawa.
ninyo sa harapan ng Diyos at ng kapulungang ito ang inyong pagnanais at pangakong lumagay sa banal na matrimonyo ng pag-aasawa. Ngayon, sa pamamagitan ng kapangyarihan na ibinigay sa akin ng Church of the Foursquare Gospel in the Philippines at Republika ng Pilipinas, ipinapahayag ko na si Chris Ian Mark at si Jezebel ay mag-asawa na sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Chris Ian Mark at Jezebel, pagpalain nawa ng Panginoon at ingatan, pagliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mga kapatid at mga kaibigan, buong karangalan kong ipinapakilala sa inyong lahat ang bagong kasal na si Ginoong Chris Ian Mark Catando at Kinang Jezebel Pangasi Catando. Praise God! Palakpakan po natin sila. Sa pagkakataong ito, ay atin pong matutunghayan ang unang halik ni Chris sa kanyang asawa. Unang halik bilang mag-asawa. At binibigay ko na po ang pagkakataon sa coordinator. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment,
your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you up off your feet. Will your mouth still remember